Sa latest chapter nga ng manga, muli na naman tayong inintroduce ni Oda sa dalawa pang panibagong miyembro ng mga Holy Knights. At ito nga sila Saint Summers at Saint Gillingham. Base nga sa itsura ni Saint Summers, ang una ko ngang naalala sa character design niya si Whitebeard. Similar nga sila ng vibes. Base naman sa attitude niya, may pagka-comedic nga yung approach niya. Evident nga dyan itong hindi niya papagsusuot sa uniform niya bago lumapag sa Elbaf. At ito nga yung fresh perspective natin sa mga Holy Knights. Since simula nga nang ipakilala sila dahil nga sa directly silang nagtatrabaho sa world government, ang akala nga natin seryoso lang sila. Kumbaga para silang mga robot na nakafocus lang sa mission nila. Pero base nga sa chapter na to, humanize pa nga rin yung mga emotions nila. Gaya ni Saint Summers na nagbibiro. At itong ginawa ni Ganku na bigla na lang nahiya nung makita itong hubad na si Saint Summers. Ang ikalawang karakter naman na ipinakilala itong si Saint Gillingham. Base nga sa itsura niya mukha nga siyang mythical beast na Kirin. Similar nga kay Summers parang may pagkakengkoy nga rin yung attitude niya. In fact nakakita pa nga tayo ng uhog sa ilong niya. Base nga sa hybrid form na appearance niya mukhang awakened na nga itong gamit niyang Devil Fruit. Since gaya nga sa mga awakened Devil Fruit users meron ding nakapalibot na ulap sa likuran niya. Sa part naman ng pagtatanong ni Saint Summers kung binisita daw ba nila Shamrock yung puntod ni King Herald, dito nga tayo medyo mapapaisip na bakit casual lang na tinanong ito ni Summers kila Shamrock at Ganku. Dahil ba sa may history talaga itong si King Herald sa world government? Totoo nga bang mabait talaga si Loki at kaya niya pinatay ang tatay niya dahil sa koneksyon neto sa mga Holy Knights? Speaking of Saint Summers nakakita nga tayo ng tato sa bandang siko at braso niya. Sa tingin ko nga ito yung tinutukoy ni Saint Gillingham kay Ganku na marka. Marka na tanging ang meron lang daw neto ang siyang makakagamit ng Black Circle Star para makapag-teleport. Ngayon mapunta naman tayo sa isa pang highlight na nangyari sa chapter na to. At ito nga yung technically na naging paglalaban nila Scupper Gaban at Luffy. Yes, alam naman natin na hindi seryoso yung both sides sa naging laban na to. Since nakita nga natin na relax lang si Luffy at wala talaga siyang intensyon na pisikal na saktan itong si Gaban. Ang tanging nais nga lang niya ang makuha yung susi. Pero sa pag-agaw nga na to ginawang mas mainit ni Gaban yung senaryo. Sinubukan nga niyang atakihin si Luffy. At mind you guys hindi nga lang basta hampas itong ginawa ni Gaban. Dahil nakita naman natin na light color talaga itong susi. At nung oras nga na hinampas niya na ito nag-turn nga ito into dark color. Meaning gumamit ng armament haki itong si Gaban sa atake na to. Baka nga hindi lang armament haki dahil nakita rin natin visually na merong black lightning na na-produce sa atake na to. Ibig sabihin possible rin na may quote ng Conqueror Saki itong atake na to. At yes, sa tingin ko nga ito yung unang step ng pagkilatis ni Gaban kay Luffy, yung depensa neto. Dahil kung kaya ngang ma-withstand ni Luffy yung atake na merong quote ng King Saki, ang ibig sabihin lang neto nasa mataas na level na talaga yung lakas netong si Luffy. Ang sumunod na step naman sinubukan naman ni Gaban si Luffy sa bilis. Ipinakita nga ni Scupper Gaban kung gaano siya kalikse sa pag-ilag kay Luffy kahit matanda na siya. At although mabilis nga siyang sinabayan ni Luffy hindi pa nga rin ito nagtagumpay. So nakikita ko nga itong senaryo na to na malamang itong si Scupper Gaban ang pinakamabilis sa buong Roger Pirates. Dahil kung minimirror nga ni Oda si Gaban bilang counterpart ni Sanji sa Straw Hat Pirates, it makes sense lang na similar sila ng karakteristik, which is yung maging pinakamabilis sa pirate crew nila. Yes guys, obvious naman na currently si Sanji ang pinakamabilis ngayon sa buong Straw Hat Pirates. Pinatunayan nga niya yan sa naging laban niya kay Queen. Sa sobrang bilis nga ni Sanji inakala ni Queen na naka-invisible ito. Anyway, sa sumunod na sequence naman ang sinubukan naman ni Scupper Gaban itong kanang kamay ni Luffy na si Zoro.
Paano? Sa pamamagitan nga yan ng pagbabato ng mga slash attacks. Dahil nga sa alam ni Gaban na swordsman itong si Zoro at alam rin niya na may idea ito sa mga slash attacks, pinredict nga niya na tutulong ito kay Luffy, which is hindi nga nagkamali si Gaban. Alam ni Zoro na delikado itong inatake ni Gaban at tinulungan niya si Luffy na salagin itong mga atake na to. Nasabi ko nga para talaga kay Zoro itong atake ni Gaban dahil nakita naman natin na pagtapos niyang ibato itong atake na to, ang una nga niyang comment meron daw maayos na miyembro itong si Luffy. Meaning meant to be talaga na para kay Zoro itong binato niyang atake. At lastly ang huling punto nga ni Gaban sa pag-atake niya kay Luffy yung makita niya mismo itong Sun God Nika form, which is nangyari nga at nakita nga niya ito ng harap-harapan. Kaya nga niya kinomend yung patungkol dito. At nung oras nga na nasatisfy na siya sa mga nakita niya kila Luffy, dito na nga siya voluntary na sumuko. Sumuko na siya dahil pasok na sa checklist niya itong sila Luffy at Zoro. Para kay Gaban kaya na nga ni Luffy na protektahan ang Elbaf kung sakali man at may hindi magandang gawin si Loki once napakawalan man nila ito. At sa huling part nga na pagsasabi ni Gaban na bisitahin daw siya nila Luffy once na matapos na daw ang gulo sa Elbaf, ipinakita ngang tumanggi itong sila Luffy. Pero alam naman natin na hindi ito totoo dahil once na malaman nga nila Luffy kung sino talaga si Gaban, which is siya nga ang left hand man ni Roger, panigurado itong si Luffy pa mismo ang manggigigil na puntahan si Gaban. So itong statement nga ni Gaban parang may mensahe siyang gustong iparating sa atin. At ito nga yung magi-step back siya sa kung anumang gulo ang haharapin nila Luffy sa Elbaf. Kumbaga similar sa ginawa ni Marco during Wano Arc at similar din sa ginawa ni Silvers Rayleigh during naman sa Marineford War. Although capable nga si Rayleigh na tulungan si Whitebeard para iligtas yung anak ng dati niyang captain na si Ace, hindi nga ito ginawa ni Rayleigh. Bakit? Dahil kung pupunta nga si Rayleigh sa Marineford War sa oras na to na punong-puno ng Marines at ilang world government officials ang nanunood, panigurado madadamay niya yung iba pang miyembro ng Roger Pirates na currently nagtatago na rin. At dahil nga sa involved na naman itong world government sa mangyayaring gulo sa Elbaf, mukhang magpaparaya nga si Gaban at manunood lang kung ano ang kayang gawin ng G5 ni Luffy. Related nga dito yung nabanggit ko kanina na pagsuko niya. Sumuko siya dahil alam niya na capable itong si Luffy, same as sa right hand man niya na si Zoro, na iligtas ang mga giants ng Elbaf. Anyway, ayan na nga yung analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1140. Kung may hindi man nga ako natalakay sa chapter na to, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para gawan natin yan ng separate video. Bali sana nga natripan nyo itong video na to. So yun lang, peace!